Ako si Lin Shuying. Kasama ang aking matalik na kaibigan. Nagpakasal kami sa isang mayamang pamilya bilang magkapatid na babae. Ang kaibigan ko ay napangasawa ang pangalawang anak ng pamilya Pei, isang taong tahimik at relihiyoso mula sa Beijing social circle. Ako naman ay napangasawa ang panganay na anak, si Pei Jing, na makulit at walang pakialam. Napangasawa ko ang lalaking gusto ko, kaya masaya ako. Pero sa paningin ng iba, kami ay mga babaeng naghahangad lang ng pera. Para lang makapasok sa mayamang pamilya, nagpanggap kaming kapalit ng kanilang white moonlight. Hindi ako nakapag-ehersisyo nitong mga nakaraang araw, kaya naninigas na ang mga buto ko. Guan Yan. Ang suot mong ito, parang isang sexy at mailap na kuneho. Hindi ka ba natatakot na makita ka ni Pei? 3 buwan na akong nagpapanggap bilang isang mahinhin at magandang dalaga. Halos hindi ko nakilala ang sarili ko. Ikaw pa ang nagsasalita. Ikaw na isang fitness enthusiast. Araw-araw ay nagpapanggap na mahina at maselan. Naaawa ako sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin. Ang panganay na si Ginoong Pei, ayaw na ayaw sa mga nanloloko. Balita ko, yung huling taong nagsinungaling sa kanya ay nawala na sa karagatang Atlantiko. Ginoong Pei, pangalawang Ginoo, nakauwi na po kayo. Ang bilis ninyong nakauwi. Tulungan mo akong magpalit ng damit! Nasa baba po ang 2 ginang. Wala ka bang professionalism? Alam mong kailangan mong isuot to, kumain ka pa? 40 plato ng baka? 3 cake? Mahuhuli tayo! Bilis, bilis, bilis! Bilis, bilis, bilis! Higpitan mo! Bilis! Ayi, nandito ka na pala. Ajing, nandito ka rin pala. Ajing, Anong ginagawa mo kanina? Bakit ang dami mong pawis? sabi ng doktor, kailangan kong mag-ehersisyo ng madalas. Kaya sumunod ako sa video para mag-yoga. Pero ang hina talaga ng katawan ko. Hindi pa nagtatagal. Puno na ako ng pawis. Mabuti nga yan na nag-eehersisyo ka. Pero kung mahina ang pakiramdam, huwag pilitin. Maligo ka na. May dinner party pa tayo mamayang gabi. Naku, buti na lang. Kung nahuli ako, wala na. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna ng konti? Pata? Chicken wings, adobo, dongpo pork. Paborito ko lahat yan. Gusto mo? Sige, kukuha ako para sa'yo. Sige. Madulas at madulas. Ang unang pag-ibig ni Beijing. Hindi kumakain ng anumang karne. Kailangan kong maging magandang kapalit. Siyempre, kailangan kong panatilihin ang aking imahe bilang isang mahina at magandang babae. Akala ko gusto mo ang mga ganitong pagkain. Hindi mo ako niloloko? Ajeng, paano kita lolokohin? Alam mo dapat kung ano ang mangyayari. Kapag niloko mo ako. Yin, gusto mo ba? Ang mga karne na ito ay dating mga buhay na nilalang na tumatakbo sa mga bukid. Ayon sa Buddha, iwasan ang pagpatay at palayain ang mga buhay. Mas mabuting alisin na lang ang mga karne na ito. Si Yin ay isang taong taimtim na sumusunod sa Buddha. Tunay siyang mabait ang puso. Maglaro muna kayo. Pupunta muna kami ni Kuya. Nakakatakot. Kanina, nakakita ako ng masarap na pagkain, muntik na akong mahuli. Kung malaman ni Ajing na nagpapanggap lang ako palagi, na niloloko ko siya, tiyak na pupulutin ako ng pira-piraso. Buti na lang, kung hindi, saan pa ako makakahanap ng ganito kagandang trabaho? Hey, ang asawa'y gwapo, ang biyena naman ay mapagbigay. Ang tanging kapintasan ay hindi makapag-date ng normal. Hindi ba? Sino ang magde-date sa isang kapalit? Kayong 2 peke.
nandito pala kayo. Si Tian, di ba? Sino ang kapatid mo? Ako ang inampon na anak ng pamilya Pei. Kayong dalawang katatawanan. Anong karapatan mong tawagin ako? Na hindi kapatid? Eh di tawagin kitang ate. Ikaw! Wenwan, mag-ingat ka sa imahe mo. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Sasabihin ko lang sa inyong dalawa, babalik na ang tunay na unang pag-ibig. Mag-impake na kayo at umalis. Anong pinagtatawanan nyo? Kami, may naisip lang kaming nakakatawa. Hindi ka namin pinagtatawanan. Mabuti. Kayong dalawang hampas lupang ulila, anong karapatan niyong pagtawanan ako? Kayong dalawang plastic? Niloloko ninyo ang mga kapatid na Pei para pakasalan kayo. Hindi ba kayo natatakot na kung mabuko ito, mamatay ng walang kahihinatnan? Shuying, punta tayo doon para makahinga. Sandali! Hindi pa ako tapos magsalita. Anong karapatan niyong umalis? Sasabihin ko sa inyo, kung may isip kayo, umalis na kayo sa pamilya Pei. Kung may isip kayo, umalis na kayo sa pamilya Pei. Kung hindi, huwag niyong sisihin kung magiging bastos ako sa inyo. Kung hindi, huwag niyong sisihin kung magiging bastos ako sa inyo. Ginagaya mo ako. Paulit-ulit lang ang sinasabi mo. Sawa na kami sa pakikinig. Ang totoo, gusto mo si Ajing, pero hindi ka makakapasok sa pamilya Pei. Kaya hindi ka makontento. Hinahamon mo ako? Si Tian? Tama na yan? At ikaw, Shuying, ayos ka lang ba? sa tingin ko, mababaw pa yon. Sasampalin pa kita. Jing, kasalanan nila yan. Jeng, huwag mong sisihin si Tian. Kami ni Shuying. Nakasagabal sa paningin ni si Tian. Nakakalungkot lang, nasaktan si Shuying. Baka maatake ulit siya. Si Tian, Ninang, Anak kong Shuying, ang sakit siguro niyan. Mamang, hindi naman masakit. Hindi masakit? Namamaga na ang mukha mo. Anong klaseng galit ba yan? Dahil ba mga ulila kami, walang magulang na masandalan? Ako ang bahala sa'yo. Ninang, Huwag mo akong tawaging ninang. Tatawagin ko ang magulang mo at ipakukulong ka. Tingnan mo. Nasaktan mo ang manugang ko. Yee, tulungan mo naman ako. Anong sasabihin ko? Ni hindi mo nga maipagtanggol ang asawa mo. Wala kang kwenta. Nagtiis kayong dalawa. Gagantihan ko kayo. Hindi ba ito yung binili natin? Eroplano at barko? Oo. Ibigay ko sa dalawa kong manugang. Halos magkapareho ang halaga. Kayo na. Pumili kayo. Eroplano at barko? Hindi ba yan bilyon-bilyon? ayos ka lang ba? Gusto mo bang ipatawag ang doktor? Ayos lang ako. Sobrang bait lang kasi ni Mamang sa akin, kaya labis ang pasasalamat ko. Pero mamang, mga material na bagay lang ang pera. Ibigay na lang kay Shuying. Salamat sa iyo, ate. Ong 5 araw. 5 araw na akong hindi kumakain ng karne. Buti na lang nasa business trip si Ayi. Kung hindi, wala akong pagkakataon na makipagkita sa iyo. Ipagdiwang natin ang pagkakaroon natin ulit ng cruise ship at private jet. Kailangan ko rin kumain ng kaunti pa. Kung hindi, tuwing gabi hindi ako nakakatulog ng maayos. Nahihilo ako sa gutom. Ikaw at si Tai Ziye, kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Balita ko, hindi ka pinapansin ni Tai Ziye na walang modo. Panghalili lang tayo eh. Bumalik na ang unang pag-ibig niya. Diretso na tayong umalis para sa kanila. Pero buti na lang ngayon mapagbigay ang biyenan. Asawa ko ay gwapo pa. Kontento na tayo. Kontento ka ba? Pero, mahal ko si Beijing sa loob ng 8 taon na. Halika, ipasa ang bola. Dito.
Jing, hinahanap ka ni Li Qian. Nandito na. Shuying, anong ginagawa mo? Nakatulala? Kumain ka na. Alam mo ba? Ngayon, ang pianist na Susu ay bumalik mula sa Amerika. Personal na sinundo ni Peijia Erie sa airport. Nakuhaan ng litrato. Ang sweet naman. Tama. Magkapareho talaga. Yen, kalmahan mo. Okay lang, tatawagan ko si Ayi. Itanong ko kung ano ang nangyayari. Ano na ang nangyari, Yen? Bumalik na ang unang pag-ibig niya. Ayaw na sa akin ni Ayi. Gusto kong maghiwalay. Huwag kang umiyak, Yen. Hiwalayan mo. Maghihiwalay din ako. Mag-asawa tayo ng ilang taon. Hindi ko nakuha ang puso mo. Hindi rin kita nakuha. Ang lugi ko naman. Maghihiwalay na rin naman tayo. Kung hindi ko gagawin, sayang lang. Kailangang magtagumpay ako. Anong ginagawa mo diyan? Jing, gabi na. Uminom ka ng gatas. Para makatulog ka ng maayos. Ipinahihiwatig mo ba na? Malamig ang trato ko sa'yo? Ako, hindi. Inumin mo na habang mainit-init pa. Baka lumamig. Ang nerbiyosa mo naman. May lason ba to? Kung ayaw mong inumin, huwag. Magpahinga ka na ng maaga. Hindi naman pala ganun kagaling ang lalaking to. Attorney Liang, ipadala mo sa akin ang divorce agreement na na-edit mo na. Wag na lang siguro. Sa tingin ko, mabuti naman sa'yo ang prinsipe. Panlabas na pagpapanggap lang yan. Ang gusto lang niya ay yung mahina at malambot kong pagkatao. Darating din ang araw na mabubuko rin ako. At alam mo naman, galit na galit siya sa mga nanloloko sa kanya. Umalis na muna tayo para mas ligtas tayo. Ngayong walang tao sa bahay, alis na tayo ngayon. Sabi mo, ang yaman-yaman na natin ngayon at malaya na rin tayo. Ano kaya ang magandang gawin? May nabalitaan ako. Sa Maple Leaf Bar, may bagong mga male model na dumating. Ang tagal na nating hindi nakakapunta. Samahan mo ako. Sige, mag-order tayo ng 10. 5 sa'yo, 5 sa akin. Lin Shuing, matutulog lang sa akin tapos tatakbo? Ang galing mo talaga. Kuya, makukontak mo ba si ate? Nawawala si Yin. Ayos. Tumakas. Mga tao, hanapin ninyo sila. Tagay! Ito siguro ang buhay na gusto ko.
kumakain ng malalaking piraso ng karne, umiinom ng malalaking baso ng alak. Itong ulong kuneho, dagdagan mo pa ng 10. Kung nandito si Pei, ganito dapat ang sasabihin ko. Ang cute-cute ng bunbun, paano mo siya makakain? Ang sarap-sarap ng bunbun, bahala na kung cute o hindi, kakainin ko yan. Ayan na sila. Hello, ate. Ayos? Di, umupo na kayong lahat. Halika. Halika. Titigasan ko kayong inumin. Ate, inom mo tayo ng isa. Walang uuwing hindi lasing. Kuan Yin, ang tagal kitang hinanap. Pei, aayaw na ako. Nakuha mo ang katawan ko. Nakuha ko ang pera mo. Quits na tayo. Tama? Hiwalay na tayo. Kailangan ng pirma ng 2 tao para magdiborsyo. Ikaw, asawa mo pa rin ako hanggang ngayon. Punyeta, asawa mo. Malaya ako. Kahit sino ang gusto kong hanapin, hahanapin ko. Sigurado ka? Manang, ang pagitan namin ni Yin Yin, huwag kang makialam. Hindi pwede. Kaibigan ko si Yin Yin. Huwag mo siyang gagalawin. Galit na siya ngayon. Umalis ka na. Agad. Hindi ako makaalis. Ganito lang karami? Hindi pa sapat para mainitan ang katawan ko. Walang kwentang amo ng pamilya Pei. Pati mga bodyguard, walang kwenta. Ang galing. Ate Lin, parang si Superman ka. Wala na. Nahuli ako sa akto sa pagbabalat kayo ko. Hinayaan mo akong lokohin? Oh, nagpapanggap lang ako. Sino ba ang may gusto sa mahina't malamlam na dilag? Kaya para mapasaya ka, kinailangan kong itago ang tunay kong pagkatao at makipagplastikan sa'yo. Kaya ang lahat ng ito, pagpapanggap lang? Ang pagiging mahina, peke? Ang pagsuyo sa akin, hindi totoo. Kahit ang pagtamasa mo sa kama, gawa-gawa lang din. Matapos akong gamitin, tatakas ka na lang. Sino ang natamasa? Ang pangit nga ng galing mo eh. Bitawan mo ako. Panaginip lang yan. Salbahe! Shuyeng! Salbahe. Humirap ka na ba? Paijing, diborsiyado na tayo. Malaya na ako. Illegal na pagbibilanggo ito. Masyado nga kitang pinalaya. Anong gagawin mo? Sinabi ng Ginang Pei sa labas na, di ako magaling sa kama. Paano ko yun palalampasin? Ikaw ang unang nanggulo sa akin. Huwag kang mag-isip na iwan ako. Huwag kang mag-isip na magpalaboy-laboy. Kung hindi, hindi ka na makakabangon sa kama. Shuyeng, halika na! Gutom na ako. Kahapon, dinala ka ng asawa mo. May ginawa ba siya sa'yo? Mukhang matindi ang labanan. Ikaw pa ang tumatawa sa akin? Ikaw naman. Parang hindi rin naman maganda ang kalagayan mo.
Ano sa palagay mo? Ganito na ang lagay nating dalawa. Bakit hindi pa tayo pinalalayas? Siguro, May interes pa sila sa atin. May bago pa silang nararamdaman sa atin. Pwede tayong magpakadramatic pa. Hindi ako naniniwala na magpapatuloy sila ng ganyan. kung gayon, araw-araw akong mag-iinarte at magwawala. Hindi ako naniniwala na hindi ako kamuhian ni Beijing. Hindi niya ako kamumuhian. Aray, mga anak ko. Aray, mga anak ko. Nanay, pasensya na niloloko ka namin noon. Hindi kami tulad ng inaasahan mo. Sige ngayon, tama na. Sabi ko na nga ba, yung kinain ninyo noon, parang pinapakain lang ang pusa. Wala man lang karne. Paano yan magiging maayos? Kayo dalawa, dapat maging malusog ang katawan para makapagbigay sa pamilya namin ang apo. Mayordomo. Mayordomo, ilipat mo sa pangalan ng 2 manugang yung mall na kakabili ko lang. Bilang gantimpala sa kanila para kumain ng mas maraming karne. Sige po, Ginang. Salamat, Inay. Ito naman ang dalawa. Mga kolehiyong lalaki sila. Kasama kumain, kasama maglaro, kasama mamasyal. Ang pangunahing trabaho nila ay mag-alalay. Kayo dalawa, kung mapasaya ninyo kami ngayon, kaming magkapatid na babae, ang tip ay siguradong malaki. Si. Ang sarap talaga. Huy, sumikat na yata ang araw sa kanluran ngayon. Kayong 2 demonyita, ganyan ang suot ninyo paglabas. May 2 pang binatang kasama. Nakakainip. Samahan natin siya. Tara, Ano na naman ginagawa ninyong 2? Wala. Ito nga yung tindahan. Marami silang bagong haute couture. Ako, bibilhin ko to para suotin para kay Beijing. Gusto na gusto ni Beijing kapag maganda ang suot ko. Siti, baka interesado ka rin? Gusto mong agawin sa akin? Hindi kita aagawan. Sinong niloloko mo? Bibilhin ko lahat ng laman ng tindahang ito. Halika rito. Gusto ko yung pinakabagong haute couture nyo. Kunin nyo lahat para sa akin. Pasensya na, Miss City. Lahat ng haute couture sa tindahan namin, na-reserve na. At saka, ayon sa reserbasyon ng personal na sukat, custom made. Baka, hindi namin maibigay sa inyo. ano bang problema mo? Takot ka ba na walang pambayad CCT? Hindi naman masisira pag sinubukan lang. Pasensya na, Miss City. Pasensya na, yung mga damit, na-reserve na talaga. Bukod pa riyan, kung walang pahintulot ng nag-reserve, hindi kami makakapagdesisyon ng mag-isa. Bakit mo sila tinitingnan? Mga hamak na hayop silang 2. Paano nila mabibili yung haute couture? Miss, kung gusto niyang magsubok, hayaan mo. Pero, may patakaran sa industriyang ito. Kung bibili ka ng haute couture na na-reserve na ng iba, kailangan 10 beses ang presyo. Siti, may ganoon ka ba kalaking pera? Ano ba ang estado ni City? Ang panganay na anak ng pamilya C. Ampon ng pamilya Pei. Socialite ng Jiang Cheng. Hindi lang 10 beses, kahit 100 beses, kaya naming bilhin. Oh. Miss, narinig mo yan. Dali, ibigay mo sa kanya. At siguraduhing singilin siya. Huwag mong isipin na hindi ako makakabili. Subukan muna. Hindi naman kailangang bilhin. Hoy, huwag mong pilitin. Mapupunit yan kung ipipilit mo. Siti, kung hindi mo maisuot, huwag mo nang pilitin. 10 beses ang bayad sa pinsala. Hindi yan maliit na halaga. Sinong nagsabing hindi ko maisusuot? Kayong 2 puta, anong pinagtatawanan ninyo? Ako. Salamat sa iyong pagmamalasakit. Hindi mo kailangang magpakababa ng ganyan. Paumanhin, MS, City yan. Ang haute couture na ito, ang orihinal na presyo ay 1.2 milyon. Ang 10 beses na bayad pinsala ay 12 milyon. 12 milyon. Ako. Narinig ko rin. 12 milyon yon. Hindi pwede. Siguradong pinagplanuhan ninyong 2 na ako'y itangka. Kung ipapabayad mo sa akin, isusumbong ko kayo sa paghahabol. Miss Siti yan? Ang usapan kanina.
Naitala na lahat ng CCTV. Kung magtatangka si Miss, si Tian na umiwas, ang video na ito, sa loob ng 5 minuto, sa buong sirkulo ng mga kilalang tao, ay mabilis nakakalat. Gustong-gustong isuot ang haute couture na nakareserba para sa iba. At nagsabi pa ng walang problema kahit daang beses ang bayad pinsala. May mga saksi tayo sa lahat ng ito. Si Tian, baka naman pwedeng magbayad ka lang ng kaunti. Magbayad ng kaunti. Kung hindi, kapag kumalat ito, ang pangalan mo ay masisira. Sige, babayaran ko. Bigyan niyo ako ng account number ninyo. Ang Alipay ay nakatanggap ng 12 milyong yuan. Paumanhin, nakalimutan kong patayin ang notification ng pagtanggap. Ikaw. Initsa mo ako. Nakakatawa ka naman, Miss C. Wala naman akong ipinilit sa iyo. Isinuot mo ang haute couture gown ko, sinira mo, tapos ang bayad pinsala. Paano naging paninirang puri yun? Ipatawag niyo sa akin ang manager ng mall ninyo. Gusto kong makausap ang manager ninyo. Ito naman po, ang aming bagong General Manager, GM Lin, at Deputy GM Guan. Tigilan nyo yan. Tigil! Kuya Jing, tulungan mo ako. Pinagtripan nila ako, at pinagkakitaan pa ako, at sinaktan pa nila ako. Ang mga buntot ng soro nila, matagal nang nakalabas. Tingnan mo silang dalawa. Yung pag-iingat nila araw-araw, peke lang lahat. Sa totoo lang, silang dalawa ay sakim at malibog, at napakabastos. Kayong dalawang peke. Nahuli kayo ngayon ng may ginagawa. Maghintay kayong mapalayas ni Kuya Jing mula sa Jiangcheng. Dapat nga kayong palayasin mula sa Jiangcheng. Oo, ipakulong. Ano pang ginagawa ninyo? Pinapanood lang ninyo na inaapi ang inyong boss? Bakit ninyo ako hinuhuli? Kuya Jing, sila ang nanloko sa iyo. Sila ang dapat mong hulihin. Kuya Jing! Manong, gusto mo bang umalis kasama ng mga taong ito na walang kwenta? O tatawagan ko si Ayi? Alis ako. Ikaw, Gusto ng misis na mamili? Samahan kita. ano kaya ang gusto nitong mahirap pasayahin? Tama na ang pamimili. Wala namang kasamang gwapo. Kakain na lang ako. See? Samahan na lang kita. Napakalaking kasinungalingan ang ginawa ko sa kanya. Imposibleng hindi siya magalit. May pakanayan, tiyak may malaking plano siyang binubuo. Hintayin lang niyang mawala ang pag-iingat ko. Sa kanya ako pipigilan at aalisan ng kalayaan. Ang hirap kainin nito. Ayoko na. Sir, palitan mo to. Pangit. Nakakawala ng gana. Palitan? Palitan ulit. Wag na. Ayoko na talaga. Nakakainip. Dalhin kita sa isang masayang lugar. Ito ang lugar. Sana magustuhan mo. Paano mo nalaman na mahilig ako sa pagbaril? Yung mga gamit dito, matagal ko nang gustong subukan. Kailangan mo maging super member para makapasok dito. Si Yin Yin ang nagsabi sa'yo? Laro tayo. Ang galing! Maganda. Tara, paligsahan tayo. Marunong pala magbaril si Ginoo? Bakit hindi ko alam yan? Parang kilalang kilala mo ako, Ginang. Siyempre, kilala kita. Ako kasi ang iyong. Kaklase mo nung high school? Hindi maganda ang tira mo ngayon, ah. Tingnan mo yung babae sa tabi. Bawat putok, 10 puntos. Hindi mo nakalimutan kung paano bumaril, pero ako lang ang nakalimutan mo. Maganda ang dating ng dalawang to.
Sino sa tingin niyo ang mananalo? Siyempre ang magandang babae. Nakita naman natin kanina, tama lahat ng tira. Hindi naman sigurado yan. Pustahan tayo, ang gwapo ang mananalo. Target 1, 7.8. Target 2, 7.9. Isang putok na lang, mas mataas ng 0.1 ang gwapo kaysa sa maganda. Mukhang hindi ko nga talaga kilala si Ginoo. Nagulat din ako sa iyo, Ginang. Sa loob lang ng ilang araw, mula sa isang mukhang may sakit na parang isang bihasa kang mamamaril. Parang himala sa medisina. Kailan pa naging ganito katalas ang dila mo, Ginoo? Huling putok. Kung ako ang manalo, pumayag ka sa isang kondisyon ko. Kung gusto mong umalis, huwag ka nang umasa. Huling putok. Sampung bilog. Ang target mo. 9.9. Tabla. Nasiyahan po ba kayo, Ginang? Pinagbigyan mo lang ako. Alam ko na. Lin Shuying, hindi ka pwedeng maging ganyan. Kasama, ilang buwan ka pa lang, nakatikim ng ginhawa? Ang hina na agad ng katawan mo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Madali yata kayong mahiya? Ginang. May iba pa bang parte ng katawan ninyo? Na hindi ko pa nakikita, Ginang? Paijing, pwede bang wag kang mag-alboroto sa tanghaling tapat? Ang bilis mo namang mag-init. Ikaw, tama na yan. Siya na. Lalagyan kita ng gamot. Baka gusto niya ako. Tapos na ang paglalagay ng gamot. Oras na para sa tunay na gawain. Yan. Pareho silang dalawang magkapatid na pumunta sa opisina. Oo nga, ngayon araw-araw na lang pabaya sa trabaho. Akala ko pa naman magsasara na ang pay group. Yung unang pag-ibig ni Pei, hindi ka man lang inasar? Wala, kahit anino, wala akong nakita. Nakakabagot. Gets ko. Bigla na lang gumaling ang ugali ni Peijing. Nag-aalangan na ako, baka umiibig na si Peijing sa akin. Bes, magising ka nga. Baka ito lang ang paraan nila para pahinahin ka. Kapag tuluyan ka ng nahulog kay Beijing, gagantihan ka niya ng husto. Peijing, ayaw mo na ba sa'kin? Huwag mo akong iwan. Halika rito, Jing. Lin Shuing, saan mo nakuha ang lakas ng loob? Paano ako magkakagusto sa isang kapalit? At isa ka pang pangkaraniwan at mababaw na ulila. Pero dati, ang bait mo sa'kin. Ang tanga-tanga mo talaga. Dati, hinuhuli lang kita. Ngayon, ibigay mo sa akin. Kailangan kong magising. Ito, Hindi ba ito yung jade pendant na laging daladala ni Boss Pei? Balita ko, galing ito sa unang pag-ibig ni Boss Pei, si Likian. Regalo nila sa isa't isa. Yung huling humawak nito, pinutulan ng kamay at paa. tapos na tayo. Shuying, ayos ka lang ba? Kung para sa pagputol ng kamay o paa, maliit na sugat lang ito sa akin. Pag-isipan ko kung ano ang magagawa ko.
Kumusta? May paraan ba na makagawa kayo ng magkaparehong jade pendant? Pwede naman. Pero, ang material ng bawat jade, may kanya-kanyang espesyal na pattern. Baka may kaunting pagkakaiba. At saka, medyo luma na itong jade pendant. Ang bagong gagawin naming pendant, magkakaroon din ng kaunting pagkakaiba. Ayos lang. Gawin nyo lang ang makakaya nyo. Makatulong lang pansamantala. Okay na yon. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Nakapagod ang buong araw. Pagod na ako. Sana makatagal-tagal ito. Ano ang dapat itagal? Ajeng, nandito ka pala. Kuya, magpapahinga na ako sa kwarto ko. Ang kwarto ng bunso, nasa first floor, di ba? Ano yung hawak mo? Ajeng. Nakapamili ako buong araw. Pagod na talaga ako. Buti na lang naayos na. Jeng, gutom na ako. Gutom na rin ako. Jeng, gutom na talaga ako. Mahal, kain ka na. Hindi ba't gutom ka? Ubas ang lasa. Alam mo ba, yung unang kagat ko ng cake, ubas din ang lasa. Naalala mo pa ang lasa ng cake na kinain mo noon? Naalala mo pa kung sino ang nagbigay sa'yo? Xiaoying! Para sa'yo ang cake na ubas ang lasa. Ito ang unang beses kong kumain ng cake. Ang sarap, ang tamis! Hindi ko na maalala, pero sa alaala ko, napakasarap at napakatamis ng cake na yon. Hindi mo na maalala kung sino ang nagbigay? May period ka ba o ano? Pabago-bago ang mood mo. Lin Shuying, masyado ba kitang pinagbibigyan? Kaya akala mo mabait ako? Sabi ko na nga ba, sinungaling ka kasi kay Kuya Jing. Nagalit na si Kuya Jing. Ginoo, pilit na pumasok si Gieneng, si Tian. Hindi ko siya mapigilan. Kung hindi ako pupunta rito, paano kung naloko si Kuya Jing? At saka pa, sa ngayon, mukhang napansin na rin ni Kuya Jing na may problema ang pendienteng jade na ito. Ang agimat? Oo nga, yung pendienteng jade na lagi mong suot. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang agimat ni Kuya Jing ay bigay ng pinakamahalaga sa kanya? Hindi mo pa rin nahuli si Beijing? Maaari akong magpaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Peke ang agimat na ito. Napalitan na ng totoo ang orihinal. May ebidensya ako. Nakuha ko sa video. Ano ang ibig mong sabihin? Si Tian, ang pagitan ko at ng asawa ko? Wala kang pakialam doon. Kami ni Kuya Jing ang tunay na pamilya. Paulit-ulit mo siyang niloloko. Dapat matagal nang pinatay. At saka, gaano ba kahalaga ang pendienteng ito kay Kuya Jing? Hindi mo ba alam? Pagkatapos ng araw na ito, ang pagiging ginang pay mo ay malamang na mapapalitan na? Malapit nang bumalik si Ate Likian. Kawawa naman siya kapag nakita niyang nasira ang kanyang agimat. Ano ang pakialam mo? Dalhin mo siya sa labas, ngayon din. Hindi naman siya mananakit kay Shuying, di ba? Kuya, huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi naman siguro ako hahampasin niya. Kaya ko pa namang umilag ng ilang beses. Hindi ako takot na magkagalit kami. Hindi ko alam kung maaapektuhan si Yin Yin. Paumanhin. Kaya pala noon, ikaw ang lumapit sa akin. Para itago ang agimat na ito. Oh, Lin Shuying. hindi ko sinasadya yon. Naibaba mo ang agimat mo sa kama. Kanina, hindi ko sinasadyang nahulog ko ito sa sahig. Kanina, kaya nasira, ginagawa ko na ang lahat
para ayusin ito. Nasugatan pa nga ang kamay ko. Bakit ang careless mo? Paano kung magka-impeksyon? Hindi, Ajing. Bakit pinapahalagahan mo pa siya? Dapat sinampal mo siya. Isang agimat lang yan. Hindi yan kasing halaga ng asawa ko. Pero niloko ka na niya. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ang mga bagay sa pagitan naming mag-asawa. Walang karapatan ang isang dayuhan na makialam. Ilabas niyo siya. Kung makita pa kita ulit, hindi ako mag-aatubiling. Napaalisin ang inyong pamilyang Si mula sa Jiangcheng. Ako. Ah, Jing. Ako na rin munang aalis. Malamang hinahanap na ako ni Ayi. Mas mahalaga ba talaga ako kaysa sa agimat? Hindi ko alintana kung totoo o hindi ang nararamdaman mo. Hayaan mo muna akong mag-enjoy sa sandaling ito. Kaya, naalala mo na ba ang agimat na ito? Oo, ipagtatanggol ko ito hanggang sa huling hininga ko. Sinungaling. Parang wala ka sa sarili mo. Anong iniisip mo? Bakit? Gusto mo na namang magpatawag ng male model? Nandito ka naman. Saan ako kukuha ng lakas para doon? Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng jade pendant kay kuya? Malamang, noong mga nakaraang taon, isang batang babae ang nagbigay. Bakit? Nagkagulo na naman ba kayo ni ate? Nabasag ni Shuing ang jade pendant nang hindi sinasadya. Pero sa tingin ko, parang hindi naman siya ganun kagalit. Baka naman hindi ganun kalupit si kuya tulad ng sabi-sabi? Depende sa tao ang ugali ni kuya. Huwag ka nang makialam sa mga problema nila mag-asawa. Tara na! Ano to? Tinali mo ba yung paa ko? Parang paa ng baboy? Matagal nang gumaling ang sugat ko. Matagal nang hindi dumudugo. Ang OA mo naman. Iniimbita mo ba ako, mahal? Iniimbita ka saan? Nakita kitang masayang masaya sa kama. Baka naman iniimbita mo akong sumali? Kaya ang jade pendant na suot ko, wala ka talagang maalala? Wala? Sino bang mag-aalala sa token ng pag-ibig mo at ng first love mo? Ang jade pendant na suot ko, paano mo nakalimutan? Ganito na lang ang buhay natin. Basta wag mo akong paalisin, mananatili ako. Kahit replacement man ako, o kaya ang tunay, gusto ko lang na manatili sa piling mo. Huy! Bakit bigla mong naisip na dalhan ng dessert si Beijing? Huwag mo namang sabihing umiibig ka na sa asawa mo? Para sa mga tulad nating maambisyosa, dapat nga pumunta tayo sa kumpanya para ipagmayabang ang status natin bilang mga misis ng presidente. Tara! Magandang araw. May appointment po ba kayo? Huy, ni hindi nga tayo kilala ng receptionist. Ano bang ipinagmamayabang natin? Hinahanap ko si Beijing. Daang-daan ang, tulad ninyong, pumupunta para kay President Pei. Bawat araw, walang appointment, hindi makakapasok. Marami? Mga bata at magagandang babae ba? Kasing ganda ko ba? Mga artista sa pelikula, sikat na music hero, o international na modelo ang pumupunta dito araw-araw. Ikaw, ano ka? Talagang sikat si Beijing, ano? Pinapapasok ba niya silang lahat? Ganoon ba kababaw? Ang presidente namin, kung walang appointment, umalis na kayo. Hindi namin kailangan ng appointment. Iba ako sa kanila. Ako ang asawa ni Beijing. May dokumento. Talagang iba ka nga. Sinasabi nila na sila ang kasintahan ni President Pei. Ikaw ang matapang. Diretso mong sinabing asawa ka ni President Pei. Guardia, palayasin niyo ang dalawang impostor na ito. Hoy, ako. Ako talaga ang asawa ni Beijing. Maniniwala ka kapag ipinakita ko ang ebidensya. Huy, Shuying!
ipakita mo sa kanya ang marriage certificate ninyo ng kuya mo. Nakita mo? Litrato ng asawa ko na hindi para sa publiko. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Kapag nakadamit, payat ang itsura. Kapag hubad, maskulado. Ako lang ang nakakakita nito. Boss Pay. Sir, Mahal, Ang hilig ng misis at ang kakaiba pa nga. gutom ka na ba, mahal? Sinubukan kong gumawa ng munting panghimagas. Dinala ko para sa iyo. Nilason mo ba ito? Ano ba ang sinasabi mo? Walang sino man ang mas nagnanais na mabuhay ka magpakailanman at walang hanggang kasaganaan kaysa sa akin para may tuloy-tuloy akong pera na magagastos. Tama na. Sumama ka sa akin. Boss Pay, magsisimula na ang meeting. aalis na muna ako. Kapitalistang sakim. Ang opisina mo? Ang ganda naman. Inaasar mo na naman ako? Hindi. Ito ang ginawa kong peanut brittle. Kainin mo na habang mainit-init pa. Hindi na masarap kapag lumamig. Huwag mong kainin. Ito ay ginawa ko sa loob ng 4 na oras. Natikman ko na ito. Masarap. Pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka pala mahilig sa matatamis. Masarap. Sa susunod, bawasan mo ang asukal ha? Itatabi ko na lang ang mga ito para sa iyo. Si, may iba pa akong aasikasuhin. Umuwi ka muna. Uuwi ako ng maaga mamayang gabi. Oh. Paalam. Boss Pay, alam kong allergic ka sa mani. Bakit mo kinain yung peanut brittle? Unang beses niyang nagluto para sa akin. Mukhang marami na talagang nagbago kay Mrs. Kuya, umalis na si ate. Ha? Ang kuripot mo naman. Kung ayaw mo, wag. Tara na. Oo nga pala. May meeting kayo ni Boss Lee mamayang gabi. Ikaw na ang pumunta sa halip ko. Hala, hindi naman. Ako? May pupuntahan pa akong concert mamayang gabi. Anong concert? Pagkatapos ng meeting, umuwi ka ng maaga ha? Huwag mong hayaang gumawa ulit ng problema ang asawa mo at tumakas kasama ang misis ko. Aalis na ako. Bakit ako pa ang may kasalanan? Bihira kang umuwi ng ganito kaaga. Samahan mo akong manood ng sine. Gusto ko sana magpa-reserve ng buong sinehan. Pero mas komportable siguro dito sa bahay. Sige, anong pelikula? Maganda raw itong horror movie. Kasi maganda ang ambiance sa horror movie. Kahit sino ang matakot, pwedeng dumikit sa isa't isa. Manonood tayo ng horror movie. Oh, Hindi ka ba natatakot? Mabuti naman. mahal, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako, mahal. Ayos lang, ayos lang. Nakatulog na. Nakatulog ka sa horror movie? Espesyal ka talaga. Ako to. Nandito ako. Nandito ako, mahal. Peijing, asawa ko. Anong nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon? Nakalimutan mo na naman ako? At ang agresibo mo pa.
Joe Kai. Ang asawa ko, bago siya pumunta sa orphanage, yung mga nangyari noon, kumusta na ang investigasyon? Wala pa po, Boss Pei. Bibilisan ko po. Si, Oo nga pala, Boss Pei. Si Miss Li Qian. Sumakay sa flight ngayong gabi mula Pransiya papuntang Jiangcheng. Kagabi, ang maliit na pelikulang pinili kong mabuti. Nakatulong ba ito para sa inyong relasyon na uminit ng mabilis? Nakatulog na ako. Inilapag ako ni Beijing sa kama at hindi umuwi buong gabi. Hahaha, ang saya-saya mo naman. Nakatulog ka pa nga. Ay pero ang asawa mo dati ay wala namang ugali nang hindi umuwi sa gabi. Baka naman patago siyang pumunta para hanapin ang kanyang unang pag-ibig? Hindi naman siguro. Siya, kamakailan lang, ay mabuti naman siya sa akin. Kasi hindi pa bumalik ang kanyang unang pag-ibig. Kapag bumalik na ang kanyang unang pag-ibig, ano pa ang magagawa natin? Mga lalaki kasi, lahat sila ay nakabase sa paningin. Kailangan mong palaging bigyan siya ng bago. Kung maglakas loob siya, tatakbo ako. Gusto kong pagsisihan niya ito. Habulin niya ako, nang malayo. Subukan mo. Masyadong malaswa ito. Ako, Ay naku, ito ay para sa mag-asawa. Bakit? Nahihiya ka na? Sumakit ang tiyan mo? ikaw ngayong buwan, may regla ka na ba? Wala pa. Ikaw rin, wala pa? Oh, Buntis ka. buntis? Isa sa'yo, isa sa akin. Palitan natin ang pag-aalaga sa mga bata para 2 beses tayong maging nanay. Malaki ang mata mo, mahaba ang binti ko. Dapat, magmana ang mga bata sa atin. Darating na ang asawa ko sa airport. Sasaluhin ko siya. At sasabihin ko sa kanya. Nasa opisina ang asawa ko. Pupunta ako sa opisina ngayon. Pag-isipan mong mabuti, anong kondisyon ang dapat mong hingin para naman maging karapat-dapat sa 9 na buwan kong pagbubuntis. Alam ko na, papapirmahan ko sa kanya. Nang kasunduang mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian niya. Ma'am, bakit ka nandito? Abala po ngayon si Boss Pei. Ayos lang, maghihintay ako sa loob. Hoy, paumanhin. Hindi ka talaga pwedeng pumasok ngayon. Jokai, may tinatago ba si Boss Pei? Hindi. Umalis na muna ako. Oy, Tama pala ang sinasabi nila. Pagbalik ni Li Qian, hindi na umuwi sa bahay si Beijing. Ginang. Huwag mong sasabihin kay G-Pei na pumunta ako rito. Kung hindi, pag nag-away kami at umalis ako, ikaw ang mananagot. Ako? Nagsisimula na lang mag-ayos ang relasyon ni na G-Pei at ng kanyang asawa, tapos may problema na naman. Pasensya na, Jing. Mahina talaga ang katawan ko. Kanina, hindi ko talaga napigilan. Bigla akong nanghina. inaayos ko na ang ospital. Maghahanap na rin agad ng kidney donor. Maghintay ka na lang sa ospital para sa operasyon. Jing, narinig ko na hindi magkaintindihan ikaw at ang asawa mo. Maganda ang relasyon namin ng asawa ko. Huwag kang makialam. Lumabas ka na. Makipag-ugnayan ka na lang kay Jokai pag uwi mo. Sige, aalis na ako. G, Pei, si Ginang. Ano ang nangyari sa asawa ko? Ito yung medical report ni Ginang mula 3 linggo ang nakalipas.
mahirap magbuntis. Sir Pei, oras na ng meeting. Huwag mong sasabihin kay Mrs. tungkol sa report. Opo, Lin Shuying. Lin Shuying, ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig ko, ginagaya mo ako, pero parang hindi ka pa rin magaling. Tawagin mo akong Mrs. Pei. Nitong mga nakaraang taon na hindi tayo nagkita, malubha na pala ang sakit mo. Pangit na nga ng mukha mo. Hinahalikan mo ang asawa ko sa harap ko. Ngayon naman, hinahamon mo ako? Akala mo ba talagang may sakit ako? Totoo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya ngayong bumalik ako para magpa-kidney transplant. Dahil mukhang malusog ka naman, medyo mababawasan ang konsensya ko. Kidney transplant? Hindi ba sinabi sa iyo ni Aging? Ikaw ang donor ng bato na hinanap ni Aging para sa akin. Sakto, match ang kidney mo sa akin. Mabait siya, pinakasalan ka pa para bayaran. Hindi ka naman lugi. Noong nakaraan, hinatak ako ni Beijing para lang ba magpa-match kay Li Qian? Para magpa-general check-up. Wala akong magagawa, itong katawan ko kasi, naabala si Aging, naantala rin ang samahan naming dalawa ni Aging. Hindi na, kasi naman, ikaw na ngayon ang Mrs. Pei. Oh, ako ang Mrs. Pei. Kaya bakit mo naiisip na maniniwala ako sa sinasabi ng isang dayuhan? Tungkol naman sa donor ng bato, kailangan kong umuwi at tanungin ang mister ko. Aray, pasensya na. Ang kulit kasi ng mister ko. Ang likod ko, masyadong nananakit. Aalis na muna ako. Paalam. Huwag kayong magmadali. Dahan-dahan lang sa pagbubuhat, baka masaktan kayo. Hoy, Shuying, nandito ka na pala? Ma, anong ginagawa nito? Ay, huwag kang ma-pressure. Hindi ko sinasabing minamadali ko kayong magkaanak. Huwag kayong magmadali, okay lang. Ay, nako. Si Ajing kasi, sa basement, nagpagawa ng isang gym. Sabi ko, dahil nagsisimula na rin naman, isabay na natin ang nursery para maayos na. Para hindi na kailangan pang ayusin sa susunod kapag kailanganin na. Gusto nyo nang magkaanak? Kailangan nyo ngang magsikap ng husto. Ma, titingin muna ako sa gym. Itong gym na ito, para sa akin lang talaga ito. Kung gusto mong gamitin, magbayad ka. Hindi naman ikaw nagkukulang sa pera. Kung ayaw mong magbayad, pwede rin. Magbayad ka sa ibang paraan. Anong paraan? Sino ba ang may gusto nito? Ito to. Wala lang. Wala lang. Ajing, tanong ko lang sa'yo. Gusto mo ba ng mga bata? Bakit mo bigla na itanong yon? Kanina ko lang nakita si nanay na nag-aayos ng kwarto ng bata. Nagtanong lang ako ng basta. Alam na ba niya? Mahirap magbuntis? Ayoko. Maingay kasi ang mga bata. Ano ba ang inaasahan ko? Shuying, sa totoo lang, tayo? Buti na lang ayaw mo ng mga bata. Ang sakit kaya mga anak. Kung pipilitin mo akong magkaanak sa'yo, ayoko ngang magkaanak para sa'yo. Hoy, Shuying! Shuying, itong dalawang damit ng sanggol, itong isa para sa baby mo. Itong isa naman para sa baby ko, okay lang? Anong baby? Shuying, masakit ba ang mata mo? Anak ng aso, balak naming ni Yinyin na mag-ampon ng dalawang hayop. Anong hayop?
Bakit? Yung pagbubuntis mo, hindi mo sinabi sa asawa mo? Hindi. At hindi ko rin balak sabihin sa kanya. Yin, yung tungkol sa magiging anak ko, kailangan mong itago para sa akin. Ha? Bumalik si Lichian. Bumalik na siya? Pero ngayon, asawa ka na ni Peijing at may baby ka sa tiyan. May lakas pa ba siyang apihin ka? Si Kuyang may gusto na umalis ka para makapagsama silang dalawa. Gusto nilang kunin ang bato ko. Ha? Tumahimik ka. Ano ba ang nangyayari? Hindi na importante ang mga yun ngayon. Ang pinakamahalaga, kailangan kong tumakas. Takas? Ayoko nang manatili kung saan tinalikuran ako ni Peijing. Tatakas ako. Gagawin kong hindi na niya ako muling makikita. Ikaw ang unang umayaw sa amin. Hindi ko papayagang saktan ng sino man ang anak ko. Pati ikaw, hindi pwede. Naghanda ako ng tiket para sa tren. Pwede ka ring pumili ng eroplano. Kahit alin na lang dito, para hindi nila ako masundan. Hindi. Sasama na lang ako sa'yo. Saan ka pupunta? Mag-ingat ka, may dinadala kang bata. Hintayin mo muna akong makapag-ayos, saka ka sumunod. Sige, mauna na ako. Pasok ka na, baka ka madamay. May sandata ako sa tiyan. Hindi ako takot. Alis na ako. Bakit biglang huminto, Manong? Parang may hinahanap silang tao. Pinahinto nila ang lahat ng sasakyan para inspeksyonin. Sino ang hinahanap? May emergency announcement. Emergency na paghahanap ng tao ang Pei Group. Sa lahat ng exit point ng Jiangcheng, magkakaroon ng inspeksyon. Parang hinahanap nila ang tumakas na young mistress. Naku. Baka ikaw ang hinahanap? Hey, hindi ka naman siguro ganoon katanga na makipaglaro sa boss mo ng habulan. Tapos, ang mapapala lang ay yung masamang babae. Nagbuntis sa takas pa kaya? Subukan kaya nating lampasan ang checkpoint para magkaroon ng fast and furious moment? Tatakasan mo pa ako? Ingat. Shu Ying, Huwag kang lalapit. Hindi ako sasama sa'yo pabalik. ano ba ang problema mo? Problema ko? Ang gusto ko lang naman ay pera mo. Pero ikaw, buhay ko ang gusto mong kunin. Lin Shuing. Sa ospital tayo. Ayoko pumunta sa ospital. Tawagin mo ang doktor. Ajing, Naku. Handa na ang lahat para sa operasyon. Yin, nasa Rengshin Hospital ako ngayon. Halika ka rito at iligtas mo ako. Huwag kang lagi na lang mag-iisip ng pagtakas. Hindi ka makakatakas. Bakit ako hindi tatakbo? Nakasalamuha ko ang isang demonyong tulad mo. Hindi ba ako tatakbo at maghihintay lang dito? Para inapihan mo ako? Inaapi kita? Paano kita inapi? Hindi ba kita binalaan dati? Kapag niloko mo ako, huwag kang mag-isip ng pagtakas. Nakalimutan mo na ba? Sino ba talaga ang nang istorbo? Mula nang tayo'y ikinasal, mayroon ka ng hangarin. Ngayon, nahayag na ang hangarin mo, di ba? Lin Shuying. Peijing, ang dakilang presidente. Matagal mo na akong ginagamit. Hindi ka naman lugi, di ba? Tumahimik ka. Ayoko. Gusto kong ipakita sa lahat ngayon kung paano ka. Presidente Pei, naghahangad ng sobra. Naghahanap pa ng iba. Kahit na siya si Presidente Pei, may karapatan din akong mamamayan. Hindi niya ako maaaring isakripisyo para iligtas ang kanyang white moonlight. Lin Shuing, pwede bang patingnan muna ng doktor? Tingnan mo siya. May sugat ako sa kamay ngayon. Ganito pa rin siya. Nabibingi na siya sa pag-aabala. Pwede bang makinig ka ng isang beses? Hindi na ako makakapagsalita.
Hindi na ako nag-iisa ngayon. Hindi lang isang tao. Kasama ako. Kasama ako. Basta nandito ako. Hindi ko hahayaang dumanas si Shuying ng ganitong ilegal na pang-aabuso. Anong nangyayari dito? Pulis, kailangan mong ipagtanggol ang taong bayan. Pulis? Tiyak na patas at makatarungan kami. Pulis, bilang asawa ba? Hindi ba dapat pilitin ang sariling may bahay na gumawa ng ilegal? Anong pinilit ko sa'yo? Pulis? Walang sino mang may karapatan na umangat sa batas. Shuying, sabihin mo, huwag kang matakot. Lumayo ka sa akin. Kukunin niya ang bato ko para ipampalit sa paborito niyang babae. Anong sinasabi mo? Paging, mahal kita. At alam kong may paborito kang babae. Pwede kong hindi pansinin yon, pero hindi ko kayang panoorin gumawa ka ng ilegal. Ang pagkuha mo ng bato ko, maliit na bagay lang yan. Pero ang paglabag sa batas, malaking problema yan. Oo, ikaw talaga, salbahe. Pinoprotektahan ka pa ni Shuying. Ayaw ka pang isiwalat. Tapos hinuli mo pa siya at dinala rito. Tao ka ba talaga? Ginoong Pei, may sasabihin ka pa ba? Kailan ko ba sinabi na sasaktan ko kayo? At yung tungkol sa paboritong babae at pagkuha ng bato, walang katotohanan yan. Pulis? Nagdadahilan pa siya. Nandito kayo, pero hahampasin niya ako sa harap ninyo. Hindi ba sinabi ni Dr. Zhao na pumunta ka rito para magbandahe sa braso ng aking asawa? Dali-dali ka. Anong tinitingnan-tingnan mo? Bandahehan ng sugat. Ako na. Anong nangyari? Mali, si Boss Pei, pinapunta kami para sa kanyang misis para magbandahin ng braso. Wala namang ginawang ilegal. Ikaw, hindi mo naman balak kunin ang kidney ko para ipamigay kay Likian? Ano bang iniisip mo? Kailan ko ba sinabing magpapatransplant ka ng kidney? Hindi. Malaking pagkakamali lang to. Aha, mga pulis, malaking pagkakamali lang to. Sasamahan ko na kayo palabas. Kayo pong mag-asawa, kailangan mag-usap ng maayos. Alis na tayo. Dr. Zhao, bandahehan mo siya. Si. Dahan-dahan ka. Tingnan mo, gaano kasakit sa asawa ko. Si. Yung operasyon ni Liqian. Ang kidney donor na yon, ang ospital ang nag-ayos. Wala akong kinalaman doon, at lalong wala kang kinalaman. Huwag kang makulit. Di sayang lang ang pagpunta ko rito. Hinayaan mo lang akong maloko. Sasapakin kita. Anong tinanong mo sa kanya? Noon, bakit ka pumayag na pakasalan ako? Hindi mo masabi, no? Ako na ang magsasabi. Dahil gusto mo lang ng kapalit. At ngayon, bumalik na si Liqian. Puntahan mo na siya. Lin Shuying, wala ka bang puso? Hindi mo ba nararamdaman kung paano kita tratuhin? Bakit ba sa lahat ng bagay, kailangang idamay ang ibang tao? Napaka-importante sa'yo niya, ha? Ni hindi ko na siya pwedeng punahin? Huwag kang mag-arte. Ganito talaga ako. Kung gusto mong hiwalayan ako, bahala ka. Lin Shuying. Kahit anong salita, kayang-kaya mong sabihin, no? Ajing. Ajing. Narinig kong nag-aaway kayo. Huwag na kayong mag-away, okay? Shuying. Ajing. May operasyon ako mamaya. Medyo kinabahan ako. Pwede ba samahan mo ako? Li Qian. Bago siya namatay, ipinagkatiwala sa akin ni Lu Fei na alagaan ka. Kaya ka lang inalagaan ng kaunti. Noon, ikinakalat mo ang relasyon natin. Hindi kita pinansin. Pero pakiusap, kilalanin mo ang sarili mo. Kung muling gagambalain mo ang asawa ko. Huwag kang magalit kung wala ng pakikisama. Bakit naman? Si Lin Shuying ay isang ulila. May masamang nakaraan siya. Hindi ako naniniwalang magugustuhan mo pa rin siya kapag nalaman mo. Ipadala mo sa akin ang address ng tiyuhin ni Lin Shuying. Mag-aasawa na sa mayaman ang kanyang pamangkin. Paano niya pababayaan ang kahabag-habag na kamag-anak? Bakit hindi mo pinatuyo ang buhok mo?
Paano kung magkasakit ka mamaya? Ako na ang bahala. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Mamaya kailangan na naman pumunta sa ospital para magpabenda. Paano ang batang ito? Hindi na tayo makakatakas. Si Peijing ay hindi naman mahilig sa mga bata. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Nakatitig ka sa akin ng matagal. Ano pa ang gusto mong makita? Ginang? Tanghaling tapat, hayop ka. Hindi ba ito ang gusto mo, Ginang? Wala naman akong sinabi. Tulad mo na isang lalaking manloloko, mas gugustuhin ko pang tumingin sa baboy o aso kaysa sa iyo. Ikaw. Huwag kang mag-isip na tatakas sa Jiang Cheng. Hoy, Boss Pei. Bakit may dala kang unan? Ito ay dahil natatakot ang asawa ko na hindi ako makapagpahinga ng maayos. Pinapadala niya ito sa opisina para matulog ako. Ah. Naipagtabuyan ka, no? Ito. Ang walang hiya na babaeng iyon na si Lin Shuying. Napakaganda pala ng kanyang napangasawa. Tito mo siya sa totoo lang. Ako ang tita niya sa totoo lang. Wala na ang mga magulang niya. Kung hindi kami ang aalagaan niya, sino pa? Haha, tama ka dyan. Yung kasal ng anak natin ngayon, may pangdot na tayo. Ang ganda. Bilis, halika. Ha. Shuying. Shuaying. Ako ang tita mo. Siya ang tito mo. Hoy, ilang taon lang ang nakalipas. Nakalimutan mo na kami? Ako si Tito, Shuying. Shuying, ako si Tito. Huwag kang matakot. Uminom ka? Ano? Lin Shuying. Sasabihin ko sa iyo, patay na ang nanay at tatay mo. Mula ngayon, ako ang dapat mong sundin. Aalagaan ka rin ng mabuti ng tito mo? Ha. Umalis kayo! Lin Shuying, walang hiya kang bata ka. Ako ang tunay mong tito. Kami ang pamilya mo. Tama, magkakapamilya tayo. Dati, tumira ka pa sa amin ng ilang buwan. Ngayon, nakapangasawa ka na ng mayaman. Huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Bakit hindi mo kami papasukin at patuluyin? Tagapangasiwa, palayasin mo silang dalawa. Kapag nakita ko silang muli, tatawagin ko ang pulis. Opo. Lin Shuying? Huwag. Shuying, Bitawan mo ako. nanaginip ka ng masama. Ayos lang. Hindi totoo. Hindi totoo. Good morning, kuya. Gusto ko ng light lang na pagkain. Kukuha ako ng lugaw. Yin, gusto mo rin? Kuha mo rin ako. Isang mangkok. Ayoko. Hindi pa rin siya okay? Yin, alam mo ba kung ano ang nangyari sa pamilya ni Shuing bago siya pumunta sa orphanage? Parang namatay ang mga magulang niya sa aksidente. Tapos tumira siya ng ilang buwan sa bahay ng tiyuhin niya. Pagkatapos, sa orphanage na siya tumira. Ang detalye, hindi niya sinasabi. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nananaginip ng masama. Dapat hindi naman sabi niya. Bihira na lang siya managinip ng masama mula nang ikasal siya. Salamat. Hindi ko sinasadya. Naparami ang kinain ko. Mamaya, lalabas kami para mag-shopping. Enjoy kayo. Sige, tatanggapin ko na lang. Ang cute-cute naman nito. Kailan mo balak sabihin sa asawa mo tungkol sa pagbubuntis mo? Lichian, maling akala lang iyon. Sabi nga, mali lang ng intindi. Nagtatampo ka pa rin? Hindi ako nagtatampo. Tinanong ko siya kung bakit niya ako pinakasalan noon. Hindi niya masagot. Hihintayin kong masagot niya bago ko sabihin sa kanya ito. Shuying, sa wakas nakita rin kita.
Pakiusap, iligtas mo ang kapatid mo. Tita Shuying, pakiusap na. Sino yan? Mga tito at tita ko sa Lin family. Shuing, ikaw, nakapangasawa ka ng mayaman. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. May sakit ngayon ang kapatid mo. Kailangan ng 200,000 pesos para sa operasyon. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Oo nga, Shuying, magkakamag-anak tayo. Dito ka pa nakatira sa amin noong bata ka. Nagpakasal ka. Hindi mo man lang kami sinabihan. Naiintindihan ng tita mo na mahirap lang kayo. Pero, kailangan ng kapatid mo ang pera para sa buhay niya. Isang hiram lang ito sa'yo, ha? Oo, hiram lang. Yumaman na, ayaw nang makisalamuha sa mahihirap na kamag-anak. Ayaw pa ngang magpahiram ng pambuhay. Limited edition yung gown na suot niya. Wala yang bababa sa 500,000 pesos. Hay, mukhang maganda sa labas. Pero sa totoo lang, walang utang na loob. Tito Shuing, tita, wala na talaga kaming mapupuntahan. Isipin mo na lang, nang mawala ang magulang mo, kami ang nagpalaki sa'yo. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Kayo ang nagpalaki sa akin? Luluhod na ako sa'yo, tita. Luluhod na rin ako sa'yo, tito. Hindi ba siya natatakot na bawasan ang kanyang buhay? Pinapaluhod pa ang dalawang nakatatanda sa harap niya. Talagang walang utang na loob. Hindi ba siya natatakot na makita ito ng kanyang magiging anak? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Tama, ito mismo ang kailangan natin. Pagkatapos ng araw na ito, ang masamang babaeng iyon na si Lin Shuying ay matatatakan bilang isang walang utang na loob. Ang pamilya Pei ay tiyak na hindi tatanggap ng isang manugang na may ganitong bahid. Paalabin pa natin ng ating tauhan ang apoy. Pupunta rin tayo sa mismong lugar para tingnan. Opo. Kahit anong sabihin ninyo ngayon, hindi ako magbibigay ng kahit isang kusing sa inyo. Shuing, ikaw ngayon ang asawa ng presidente ng Pay Corporation. Ayaw mo pa bang tumulong sa maliit na bagay na ito? Pay Corporation? Iyon ba yung malaking kumpanyang taon-taon ay nagdodonate ng daang milyon? Sabi nila, madalas silang gumawa ng mabuti. Pero ngayon, kahit pinsan niya ay ayaw niyang tulungan, mukhang pakitang tao lang lahat yan. O baka naman ang reputasyon ng pamilya Pei ay sinira na ng babaeng ito. Ito ay aking personal na desisyon. Walang kinalaman ang Pay Corporation. Tungkol naman sa kanila, bakit hindi ninyo sila tanungin kung ano ang ginawa nila sa akin? At ngayon, may mukha pa silang humingi ng pera sa akin. Shuying, mahirap lang kami noon. Kaya hindi ka namin naalagaan ng maayos. Pero wala rin kaming magawa noon. Oo, wala kaming magawa. Yingyin, hindi ba't lagi mo akong tinatanong? Kung bakit hindi ko maalala ang mga nangyari bago ako mag-11? At kung bakit may kamag-anak ako, ngunit nakatira sa orphanage? Ito ang dahilan. Sila ang mga masasamang taong ito. Matapos nilang agawin ang bahay namin, siya, sinubukan pa niyang gahasain ako. Tumakbo ako ng tumakbo, tapos na aksidente ako. Pagkagising ko, wala na akong maalala. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang naglaro tumakas ng mag-isa. Paano ako makakasakit sa'yo? Oo nga, bata ka pa noon. Talagang hindi mo maalala. Nagkamali ako ng alala. Sana nga nagkamali lang ako. Ang pinakamagandang alaala ko sa mga magulang ko, lahat nakalimutan ko na. Ang pinakaunang alaala ko ay yung masamang tao na humawak sa akin noong maulong araw na yon. Shuying, Sino ka? Siya si President Pei. Bakit ka nanakit sa harap ng publiko? Nanakit ang malaking presidente. Ay, halika tingnan nyo to. Wala nang hustisya. Nanakit ang malaking presidente. Ay. Sino ang nag-utos sa inyo? Sabihin mo. Aging. Baka may hindi pagkakaunawaan. Si Shuying kasi parang hindi mukhang may sugat sa pagkatao. Anong klaseng pagkatao ba ako? Ang nang-api ay mayabang at mapang-api. Ang biktima ba dapat sunod-sunuran lang? Natatakot lang ako na lumaki ang gulo. Baka makaapekto kay Aging. Ang mahalaga lang sa akin ay ang nararamdaman ng asawa ko. Kung ano man ang iniisip nyo, wala akong pakialam. Ayos lang. Nandito ako. Ang mga ginawa mo dati sa asawa ko, ipapaimbestiga ko sa pulis. Pero yung pagkalat mo ng balita tungkol sa misis ko, yung mga pinagsasabi mo, mas mabuting magsabi ka ng totoo. Walang tao. Kusa kaming pumunta. Ganoon ba? Eddie, tatanungin ko mamaya yung anak mong nasa ospital. Siya yon.
Hindi ako. Sino yan? Cellphone ko. Boss Pei, naipadala na ang mga video na ito kay Miss Lee. Mga sinungaling kayo. Hindi ako yo. Shuing, siguradong may nag-set up sa akin. Magkaklase tayo noong high school. Maniniwala ka sa akin, di ba? Masamang babae. Kung hindi ikaw, sino pa? Shuing. Akala ko gusto mo lang ng atensyon ng pamilya mo. Nang tanungin nila ako ng address, ibinigay ko lang. Hindi ko talaga inakalang sasaktan kanila. Talagang napaka-concern mo sa akin. Aging. Ang mga sinabi ni Likian, isang salita man, hindi ako maniniwala. Gusto lang niyang saktan ako. Ano sa tingin mo? Tama. Gusto kanyang saktan. Hindi ko siya palalampasin. Ajing. Jokai, Narito, Ipasok mo ang mga taong ito. Ikaw mismo ang mag-interoga. Tungkol naman kay Likian, gawin mong wala siyang wala. siya ang kumuha. wala tayong kinalaman diyan. Ajing. Paano mo nagawa yon sa akin? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Huwag mong gamitin ang mga nakaraang yon para ipilit sa akin. Nakakadiri. Ang putang inang to ang nangganyak sa'yo. Hindi niya kailangang mangakit sa akin. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Kusang loob ko tong ginawa. Huwag na kitang makita ulit, bruha. Pasensya na. Nalate ako. Hindi ka naman late. Sa loob ng mall, anong magagawa nila? Wala namang nangyari sa akin. At nahatulan naman sila. Nagsisisi ako. Bakit hindi ako agad pumunta para malaman yung tungkol sa amnesia mo? Mahalaga ba yon? Oo, kung nalaman ko lang agad na may amnesia ka, na hindi mo sinasadya na makalimot sa ating usapan at sa akin, hindi sana tayo nagkahiwalay ng ganito katagal. Hindi na yon mahalaga. Kung masakit para sa'yo, huwag mo nang isipin. Ang importante ngayon, masaya ka. Shilixi? Hindi, okay lang. Siya ang nagsisinungaling. Shuying, alam mo ba kung bakit ako ang pinili ng nanay ko para maging manugang niya? Ginang, si Boss Pei ay talagang abala. Umalis ka dyan. Paging. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Paumanhin, Boss Pei. Hindi ko napigilan ang matandang ginang. Jokai, umalis ka. Inutusan kitang bantayan ng boss mo. Para lang magpakilala. Hindi mo pa magawa. Ikaw talaga. Wala kang kakayahang maghanap ng asawa. Pinag-ayos ko ng maraming tao para sa'yo. Bakit sa lahat ay hindi ka sumipot? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Wala akong nagustuhan. Anong klaseng babae ang gusto mo? Sabihin mo, kahit saan sa mundo, hahanapin ko para sa'yo. Ma, hanapin mo nga ako ng ganito. Ha? Ganito ang gusto mo? Oh, mas mabuti kung walang magulang at bagong graduate. Anong kakaibang kahilingan ito? Kapag nahanap ko para sa'yo, pumayag ka ng magpakasal. Wala sa inyong magkapatid ang nagbibigay ng ginhawa. Mas mabuti kung maghanap ako ng magkapatid na babae para sa inyo, para sabay kayong maayos. Dahil maganda ako, kaya gusto mo ako. Huwag mong ilihis ang usapan. Wala talagang anumang relasyon sa pagitan mo at ni Likian, pero sabi nila, si Likian ang iyong puting liwanag. Mayroon akong puting liwanag. Ang aking puting liwanag, ikaw lang palagi. Sinasabian ka ba? Wala namang lagnat. Sa tingin ko, gusto ka ng nanay ko dahil tanga ka. Gago ka. Gago na agad? Nakakadiri ba talaga ako ng ganito? Oy. Ikaw, ayos ka lang? Umalis ka dyan. Anong problema? Ayaw kitang makita. Hindi. Saan ka masakit? Dalhin kita sa doktor. Ayoko. Ano ba tong nararamdaman mo? Ang bilis mo magbago ng mood. Parang buntis. Ano naman kung buntis? Mahirap maging buntis. Alam mo ba? Bakit mo nasabi yun? Hindi ibig sabihin masama ang maging buntis. Ang ibig kong sabihin, ako. Umalis ka. Uuwi ako pag sinabi mo, Paalam. huwag kang humingi ng tulong sa akin.
Nandito lang ako. Saan pa ba ako pupunta? Akala ko pa naman, likas na matibay ako at hindi nasusuka. Ganyan-ganyan ka na, paano mo itatago sa asawa mo? Tingnan mo sarili mo ngayon. Pinoprotektahan ka na parang panda. Ako, iba ang sitwasyon. Ako kasi, pwedeng kumain ng spicy hot pot mamaya. Walang makakapigil. Traitor! Boss Pai, ito ang pinakabagong katalog ng alahas na hiniling mo. Sige. Mag-reserve ka ng restaurant para sa gabi. Oo nga pala, mahilig sa maanghang ang misis. Maghanap ka ng ilang options. Boss Pai, may appointment ka kay Boss Lee mamayang gabi. Eh di si Ai na lang ang pumunta. Aalis ang Vice President? Ganun ba? Hoy, kuya! Uy. Pwede bang ikaw na ang humalili sa akin sa dinner meeting kay Boss Lee mamayang gabi? Ako. Wala akong oras eh. Naghahanda ako ng mga gamit para sa baby. Mamayang gabi, may pupuntahan pa akong training para sa mga baguhan na tatay. Ganun ba? Hindi ka pa ba naghahanda? Hoy, gusto mo bang sumama sa akin sa training? May nabalitaan kasi ako. Kapag ang tatay mismo ang nag-alaga, mas malapit ang baby sa tatay. Hindi pa naman kami ganoon kabilis. Hoy, wag mong sasabihin sa ate mo. Kuya! Hindi mo ba alam na buntis na si ate? Halika. Mahal, uminom ka nito. Sino ang kakain nito? Gusto ko ng spicy fish. Pero masustansya ito para sa baby. Huwag mong subukang lokohin ako. Spicy fish. Si. Heto. Oy. Halika, uminom ka ng tubig. Ayaw ko na nito. Mahal, dadalhin kita sa isang lugar. Tara. Bakit mo naisip na dalhin ako rito? Naalala ko dati, madalas kang naglalaro dito. Marami pang babae ang nagbibigay sa'yo ng tubig. Nagbigay ka rin ba sa akin? Sabihin mo muna sa akin. Noon, napansin mo ba ako? Oy, pare. Lin Shuying. Kung pupunta ka lang dito, papatawarin kita sa pagkalimot mo sa akin. Jing, hinahanap ka ni Li Qian. Nasugatan si Lu Fei. Oy, Sabi nila, pagkatapos makapuntos, walang malay na titingin sa taong gusto nila. Noon, tumingin ka sa direksyon namin. Akala ko gusto mo ako, pero sumunod din si Lishi. Alam ko na nga, ako lang pala ang nag-akala. anong iniisip mo? Girlfriend yan, ng tropa ko. Wala akong ganong hilig. Di tama iyon. Di may iba kang gusto. Di ko kilala. May gusto ako sa isang bulag. Bulag? Oo, di ba? Bulag ang mata, bulag din ang puso. Nakapunta ka na rin pala dito. Mhm. Nung college ako, nagtatrabaho ako. Kapag gabi na akong nakakauwi, dito ako umuupot kumakain ng instant noodles. Napakabait ng may-ari. Lagi niya akong ini-standby ng mainit na tubig. Nandyan ka na pala, Boss Pei. Kumusta po, Ale? Magkakilala pala kayo? Ikaw, estudyante. Kayong dalawa. Magkasama na pala kayo. Asawa ko na po. Ayos. Ayos talaga. Sabi ko na nga ba. Kaya pala, Boss Pei, tinulungan mo akong ipagpatuloy ang tindahan. Kaya pala. Ale, mauna na po kayo. Mag-iikot lang kami dito. Si. Shuying, di ba gusto mong malaman kung kailan?
Nagkaroon ako ng impression sa'yo? Nandito ba? Tumigil ka, manyakis. Nangungupya ka sa ilalim ng palda ng babae. Ipapahuli kita. Ang tapang naman niya. Kung sino man ang mapangasawa niyan, hindi magloloko yon. Ngayon ko lang nalaman na matagal mo na pala akong kilala. Di matagal mo nang alam ang ugali ko? Nagtanggal pa ako ng hiya sa loob ng 3 buwan. Ayos ka talaga. Pinaglaruan mo lang pala ako. Ako pala ang tanga. Binigyan kita ng maraming pagkakataon para magsabi ng totoo. Ikaw ang nagpilit na magsinungaling sa akin. Ngayon, bibigyan din kita ng pagkakataon. Mayroon ka pa bang gustong sabihin sa akin? Ako, Mrs. Pei, sinabi ko na sa'yo. Lahat ng sikreto ko. buntis ako. Buntis? Bakit hindi ka nagulat? Matagal mo na bang alam? Nabigla kasi si AE noon, kaya nasabi niya. Kaya kinuha ko ang medical report mo. Bakit nagunwari ka pa rin? Sina. Lin Shuing, may isa pa akong pinakamalaking sekreto na sasabihin sa'yo. Mahal kita. Mas matagal pa kaysa sa inaakala mo. Mas malalim pa kaysa sa pag-alala mo sa akin. Mahal na mahal kita. Hanggang sa maging hamak. Lin Shuing, huwag mo na akong lokohin ulit, pwede ba? Yin, dahan-dahan lang. Yung peanut brittle na to, naamoy ko na yan kanina pa. Gutom na ako, kain ka rin. Mabango nga, pero si kuya, hindi niya matitikman to. Allergic siya sa mani. Bakit kinain niya? Yung peanut brittle na ginawa ko para sa kanya. Para sa pag-ibig, maliit na bagay lang yan. Isipin mo, yung malaking araw ng anibersaryo ng kumpanya, nangyari pang kapareho ng birthday ni ate. Nagkataon lang ba talaga yun? Hindi ba nagkataon lang? Hindi ba't sa harap ng buong kumpanya nila hinugot yon? Tsk! Sa isang taon, may 365 na araw? Napakaswerte naman ng pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo, dahil lahat ng petsa sa kahon, pinalitan ng birthday ni ate, Marso 6. Anong pinag-uusapan nyo? Kumakain ng peanut brittle, gusto mo? Gusto mo? Allergic ka sa mani, kumakain ka pa? Hindi naman ito nakakalason. Talagang love-struck ka. Wala nang lunas. Tingnan mo, kung paano tratuhin ng kuya si Shuying. Sino ang katulad mo? Matigas ang ulo mo. Ay, asawa ko. Nandito ang alahas ni Boss Pei. Wow. Ito ang Bing Ji. Noong nakaraan, may isang tao ang binili ng 100 milyon. Si kuya pala? Bagay na bagay sa iyo. Maligayang kaarawan, Mrs. Pei. Salamat. Ngayon ay anibersaryo ng kumpanya. At kaarawan din ng aking asawa. Ako, sa aking pangalan, maglalaan ng 100 milyon para bumili ng premyo. Para makipag-lottery ang lahat ng narito. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ito ang unang pagkakataon na may ganito karaming tao ang kasama ako sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Napakasaya ko. Ang aking asawa. Karapat-dapat sa lahat ng pagbati. Ika-6 ng Marso. Dahil sa pagdating mo, naging aking swerteng araw. Tingnan mo, ang ganda ng kuha ko sa'yo at sa asawa mo. Ang ganda ng itsura. Ano ba ang gusto mong gawin? Ikaw talaga ang nakakaintindi sa'kin, Shuying. Tara, lumabas tayo. May naririnig ako na may mga bagong dating na top models sa club. Tara, tingnan natin. Saan kayo pupunta? Wala lang.
Tara na. Hindi ako pupunta. Aray, gaano ba katagal? Nagsasawa ka na ba sa akin, mahal? At gusto mo nang tumingin sa iba? Hindi. Hindi ako naniniwala. Bakit kanina? Sabi mo pupunta ka sa club. Hindi ganon. Tingnan mo nga ako ngayon. Ang laki-laki na ng tiyan ko. Paano ako pupunta? Dahil lang sa bata, kaya ka nanatili. Huwag kang mag-overthink. Beijing, pasensya na. Nanay, malabo na ang mata ko sa katandaan. Hindi ko nakikita, malabo ang paningin. Sige, tuloy lang kayo. Jing, espesyal na panahong ito ngayon. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Hoy, Shuing, halika rito. May regalo si nanay para sa iyo at kay Yinyin. Ito ang inihanda ko. Pero ma, yung mga pinasadya mo, 10 taon pa, bago maubos? Iba ito ngayon. Ma, iba-iba ang sinasabi mo lagi. Ngayon, bibili ng gatas ang pabrika. Bukas naman, magpapatayo ng amusement park. Para bang ikaw lang ang may ambag. Kaming magkapatid, kami na mga magiging tatay. Parang wala kaming silbi. Ma, tama siya. Tumabi kayo. Kausap ko ang mga manugang ko. Anong pakialam ninyo? Ay, itong 2 anak kong lalaki, hindi mapagkakatiwalaan. Pero may isang bagay silang nagawa ng tama. Nagdala sila ng 2 napakagandang manugang na babae at sabay-sabay pang nagdadalang tao ng aking mga apo. Napakahirap siguro niyan. Ay, Ito ay, ako rin, isang manugang sa mayamang pamilya. Mabuti naman ang trato sa akin ng lahat, sa loob man o labas ng bahay. Pero naiintindihan ko rin ang pakiramdam ng hindi gaanong kumpiyansa. Alam ko, kayong 2, pagkatapos ng kolehiyo, nagpakasal agad. Ngayon, nagbubuntis pa. Ay, pero ang haba pa ng buhay ninyo. Maaari kong bigyan kayo ng maraming pera. Pero sana, may sarili rin kayong ginagawa. Si Shuing, mahilig sa anime. Kaya inilipat ko na. Ang isang kumpanya ng anime para sa iyo. Si Yinyin, mahilig sa fashion. Ang kumpanya ng disenyo ay para sa iyo. Si nanay ang pinakamabait sa akin. Hindi. Di ba mabait din naman ako sa'yo? Sa'yo, di mo nga ako pinapayagang lumabas? Kayo na ang humusga. Pupunta siya ngayon sa club. Pwede ba siyang pumunta ngayon? ano? Kung hindi ngayon? Di sa susunod na lang, magdala ng bata? Tama. Ang talaga namang nakakaintindi sa akin ay ang ate ko. Hindi kuya ate. Kayo naman ang umawat sa kanya. Ang alituntunin ng pamilya Pei, ang misis ang pinakamahalaga. Tama ang lahat ng sinasabi ng misis. Tama. Mali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Hoy, huwag niyo namang apihin ang asawa ko. Mahal, okay ka lang ba? Masakit ang tiyan ko. Manganganak ka na. Hoy, mahal! Masakit din ang tiyan ko. Tagapangasiwa, ihanda ang kotse. Manganganak na ang manugang ko. Alin pong manugang? 2 manugang ko, manganganak na. Bilisan mo. Wakas.